Hindi lang krimen ang smuggling ng mga agricultural product, banta rin sa kalusugan kung hindi masusuri bago ibenta. Gaya ng mga smuggled na sibuyas at frozen mackerel sa Port of Manila na ang mga sibuyas nagpositibo sa mga delikadong mikrobyo. May report si Oscar Oida. Pagbukas ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Department of Agriculture at Department of Health sa mga shipping container na ito sa Port of Manila, tumambad ang iba't ibang pula at puting sibuyas at mga frozen mackerel. Nasa 34 million pesos ang halaga ng mga produkto. Lahat smuggled dahil ang idineklarang laman ng mga container, manto, egg noodles at kimchi mula China. Iba ang consignee ng mga pulang sibuyas sa consignee ng mga puting sibuyas at frozen mackerel. Sadya raw mapanin lang ang diskarte para ipuslit ang mga ito. I-declare nila ito bilang mga items na under ng regulation ho ng FDA. Halimbawa, yung deklarasyon ng onions are egg noodles. Ganon din po dun sa sa mga mackerel, processed food din po, no. Maglalagay ng layer, no, thinking that yung aming risk management system will just tag them for normal examination at di masisilip yung nasa likod. Dahil di dumaan sa tamang pagsuri na proseso sa pag-aangkat, delikado kung nakalusot ang mga ito para maibenta o kaya isama sa mga pwedeng ipamigay ng gobyerno. They did not go through the regulation of food and drug. So yung FDA, yan ang trabaho para maging safe lahat ng pagkain binebenta sa ating mga tindahan. At batay sa pagsusuri sa mga nasabat na nilang produkto, unfortunately, yung mga na-testing namin ng onion lahat na nahuli, lahat bagsak for E. coli at salmonella. Sabi ngayon ng DA at DOH, positibo nga ang mga sibuyas na ito sa E. coli at salmonella, mga mikrobyo sa pagkain na nagdudulot ng pagdurumi, dehydration at posibleng kamatayan. Bukod sa mga nasabat sa Port of Manila, may mga naharang din sa ibang lugar. Meron kami pinapahold ng 59 containers na nasa Subic ngayon sa mga customs brokers na nagre-release ng mga to. Hahabulin, kasama namin sila sa kaso ngayon, hindi lang yung consignee. Masusubok daw sa mga kasong ito ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Setyembre para sugpuin ang agricultural smuggling na ayon mismo sa Pangulo, ikinalugi ng bansa ng mahigit 3 bilyong piso noong 2023. Sa ilalim ng batas, may tuturing na economic sabotage ang pagpupuslit o pag-iimbak o hoarding ng agricultural commodities na lagpas sa 10 milyong piso ang halaga. Ang parusa rito, multang 5 beses na katumbas ng halaga ng smuggled o hoarded products at life imprisonment. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.